niyo po. Nagpahayag ng suporta si Vice President Sara Duterte para sa religious leader na si Apollo Kibuloy at sa Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Sa isang video message kagabi, sinabi ng Vice Presidente na kaisa siya sa panawagan na pairalin ang batas at katarungan sa gitna ng kinakaharap ng mga akusasyon ni Kibuloy. Para kay VP Sara, wala naman anyang pinatutunguhan ang isinasagong investigasyon laban sa religious leader, maging ang Wala namang pinapatunguhan talaga yung investigasyon na yan. At akalam nyo, wag nating pinakikialaman ang patuntunan ng isang reliyon. Ako, being a Christian, hindi ko pwedeng questionin kung ano ang ginagawa ng Muslim sa kanilang simbahan. Sa kanila yun eh. Hindi ko pwedeng questionin kung anong palatuntunan ng Iglesia ni Cristo. Yan po nagiging problema. Ako po, hindi ko po questionin yung mga iba, reliyon. Respetuhin po natin ang ibang reliyon. Ako po, I can disagree doon sa mga paniniwalaan nila, but I will maintain my respect. How can I prove them wrong if I cannot respect them? Kung gusto kong maniwala sila sa relihiyon ko, anong unang ipapakita mo sa kanila? Love. Kung wala ka ring love, paano mo papaano yan? Kaya ako, hindi man ako naniniwala sa relihiyon nila. Guaranteed, I will maintain the respect sa kanila. So wag po tayong ako sa akin, ayoko nung bastusan tayo ng no? So, iba po kasi ang problema, ang kine-question dito ni Ontiveros yung palatuntunan ng kanilang reliyon. Mali na po yun, Ontiveros. Saan ka ba nag-aral? Hindi mo alam yun? Evelyn Bautista, maraming salamat po sa kusang loob. Thank you po. Ipinataw na indefinite suspension sa SMNI. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Ay salamat, VP Sara, nagsalita ka na po. And we really hope na ito na po ang simula. Ang iniwan sa aming sinabi ni Pastor Kibuloy, kakausapin nila si BP, si Tatay Digong din kakausapin. No? Hanggang doon lang po ang pwede kong sabihin. Kasi ayaw din nating ma-preempt kung ano yung susunod na kabanata. But definitely, alam namin, no? Sinabi na sa amin doon, but for now, hanggang dyan lang muna sasabihin. Hindi ko alam kung sasabihin ng mga kasamahan ko, but anyway, as for me, magandang pangitain to. Danila Bunog, maraming salamat po. Magandang pangitain po ito. And hopefully, masundan na po ito. Ngayon lang po talagang nagpakita si BP Sara. Speaking of BP Sara sa Glory Mountain, hindi pa po nakapunta doon si BP Sara. Nung time na sinasabi ay nagkabigayan ng baril. How ridiculous that that witness na sasabihin na nagbigayan ng baril para ba't doon pa kayo ang laki-laki ng kingdom nasa city. Magpupunta pa kayo sa Glory Mountain para doon magbigayan ng baril. Ang labo. Malabo po yun. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Yan. Ito po ang pinaglalaban namin dito. Hindi po namin pinaglalaban kung ano man yung kaso ni Pastor Kibuloy. It's between him and the court to judge. Ang pinaglalaban namin dito, number one, ako from the very start, sinabi ko press freedom.
And we are consistent about it. Nagsimula yan kay Bantag. Actually, nagsimula yan kay Jovelyn pa lang. And then kay Bantag, and kay Tebes, and then sa SMNI. Hindi po masasabi na nakikisakay kami sa SMNI. Hindi po. At alam ito, pinatawag kami, Banateros and others. Ito hindi ko alam sa iba eh. Basta kami sa Banateros, alam namin, binabanata namin si Pastor Kibuloy at SMNI that time. Okay? So hindi po kami nakikisawsaw dito. Itong issue ng SMNI. Matagal na po kaming ganun. Press freedom po ang pinaglalaban namin. Sabi ko nga, kahit busalan ang dilaw, kahit kalaban ko sila, ipagtatanggol ko sila. Kasi hindi ako maniniwala, hindi ako sasang-ayon sa kahit na sinong press na bubusalan ang bunganga. Karapatan natin yon. Sabi nga ni Tatay Digong, ang demokrasya maingay. Hindi po pwede na aawatin mo yan. Kaya kakampi kita, kaya kalaban kita, pag binusalan mo ang bibig niyang press na yan, kakampi mo na ako. Ganun po yun. Pero hindi ibig sabihin ipagtatanggol kita. Ipagtatanggol ko na dapat ikaw ay pwedeng magsalita. Huwag lang fake news. That is a different story. Ang problema kasi, pinag-initan lang to si Pastor Kibuloy because of Tatay Digong. Yan ang totoo niyan. Kaya bilib ako kay Pastor Kibuloy eh. Ang commitment ng tao, grabe. Lahat ng nangyayari ngayon kay Pastor Kibuloy is because of the Dutertes. And yet, nanindigan siya. Pwede namang, sige na nga, tatahimik na ako, wala nang gikan sa masa. Makulit, naggikan pa kami. Yan po ang love. Ang love may commitment. Hindi mo pwedeng sasabihin BFF mo tapos babanatan mo. BFF mo, tas iiwan mo sa ere pag may problema? Anong klaseng BFF yun? Di ba, nakita ba kayo ng yung mga best friend yun? Oh, yung self-appointed best friend daw? Tapos sisiraan mo, tapos ahayaan mo siya ng ganda ron? Anong klase kang BFF? Kaya umanga ako dyan. Hindi ko po hindi po ako nagsisip-sip-sip dyan. Hindi. Alam nila, binanata ko yan si Pastor. Alam ng mga members nila, binanatan ko. Pero actually, light pa yung banat ko kay Pastor. Mas matindi yung dalawa kong kasama. Si Manat Bay tsaka si Boss Dada. But anyway, pag i-compare sa kanila, light pa. Pero binanatan ko yan. Okay? Binanatan ko yan. Hindi po ito pagsisip-sip. Pero I always recognize loyalty. Loyalty. Hindi, magkaiba po ang loyalty sa pag-uunsinti. Hindi ibig sabihin kinukonsinti ni Pastor si Tatay Diggs. Hindi. May karapatang magsalita yung mama eh. Kaya binuksan niya yung gikan sa masa. Ngayon galit kayo. Kaya nga hindi ko alam kung ano mga susunod na atake doon sa mga vloggers na nandoon. Inatake na nga itong gikan. Inatake si Kibuloy dahil kay Tatay Digong, dahil sa gikan. Nag-request pa ng gikan. Sabi ko, patay tayo, umantay tayo. Mag-antay tayo, nagsisilipan tayo. Sigurado yan. Yung ibang vlogger, sisilipan yung mga vloggers na nandoon. And I hope, kayo mga nanonood, andyan kayo for us. I know attacks will come after that gikan. Diyan po sila galit. Yung gikan sa masa. Sumausaw pa kami. Patay kang bata ka. But anyway, ganun po talaga eh. Ganun ang buhay. Kailangan pag may pinagtatanggol ka, may risk talaga. But anyway, salute to Pastor Kibuloy. Grabe yung friendship ng dalawa. Ang tagal na nila magkaibigan, halatang halata. Kaya nga, ang friendship build on pakinabang, agenda will not last. Kasi po, maraming nakipagkaibigan sa mga Duterte because of election purposes. Because of convenience. Maraming friendship nagigiba pag ganyan ang kalakaran. Mababaw po ang foundation. Kasi friendship because of
election or convenience, pagkatapos ka magamit, basura ang turing sa'yo. Ebak ang turing sa'yo. Pero friendship built on commitment, yan ang matibay. Kaya ngayon sa kanila, kitang-kita mo, matagal na sila magkaibigan. Nung nagigipit ang isa, nagipit si Tatay Digong, binuksan ni Pastor ang gikan. Nung nagipit si Pastor Kibuloy, nanindigan si Tatay Digong, siya naging administrator ng kanyang mga properties. Iingat po tayo, mga kababayan ko. Iingat po tayo. Mag-iingat po kayo pag ang isang tao ay may ugaling traidor. Kahit kaibigan mo yan ngayon, sooner or later, tatraidorin ka niyan. Mag-iingat po sa traidor. Okay? So, kasi ang habol sa'yo niyan, pakinabang lang. Pero pagkakapirahan ka na, tatraidorin ka niyan. Ingat lang po. Ingat lang. Mariing kinondena ni VP Sara ang anyay pandarahas at hindi patas na pagtrato kay Kibuloy. Sa huli, binigyan diin ito na hindi makakamit ang katotohanan at katarungan sa anyay trial by publicity, kundi sa pamamagitan ng pagdinig sa korte. Alam mo, yan ang pinakaayaw ko sa lahat. Yan ang dati pa nating pinagtatanggol. Ayaw natin ng trial by publicity. Kung may problema ka, tumahimik ka, punta ka sa korte. Ulit, kung may problema ka, huwag mong daanin sa tsismisan. Punta ka sa korte, doon kayo mag-usap. Ginagawa kasi trial by publicity. Anong gagawin ng kalaban mo? Di ba, baanat din ng trial by publicity. Wala kayong matatapos. But for the meantime, yung sinasabi nyo, kung totoo man na naabuso, hindi makikinabang. Bakit? Kayong nakikinabang eh. Kasi ang gusto nyo, trial by publicity. Walang pakinabang po yun doon sa mga kung talagang totoo mang inabuso. Hindi sila makukuha ba nila hustisya dyan? Hindi. Sa korte sila. Diba? Sa katunayan, kung totoo mang naabuso yung mga yan, lintik kayo, dinadagdagan nyo pa ang pang-aabuso sa kanila dahil ginagamit nyo sila para kayo ay sumikat at para kayo ay maluklok at kayo ay in aid of election. Kayo ang gumagahasa sa kanila. Kasi ginagamit eh. Diba? Alam nyo, walang makukuhang hustisya dyan sa inyo. Kaya nga, in need of legislation. Asan ang hustisya nila doon? Lintik kayo. Kaya ako diring-diri. Gagamitin mo. Kung alam mo nga yan ay totoo, gagamitin mo yung isang tao para sa ikakaangat ng karir mo. Wow. Wow. Totoo, friendship goals daw sila at Tatay Dig sa Kasip. Oo, totoo. Alam mo sa politiko, uso ang traiduran. Kung saan ang pakinabang, andun sila. Si Pastor Kibuloy, walang pakinabang. Siya pa nga dinik-dik-dik-dik eh. Dahil dyan. Pero mananatili ang gikan sa masa.